Kai Sotto, siguradong pinanghinayangan ng kanyang mga previous teams dahil nakikita na nila ngayon kung gaano nakagaling ni Kai na kung saan hindi nila ginamit itong si Kai nung naglaro pa ito sa kanila. And thanks to the Yokohama B Corsairs dahil sila lang ang nakapagbigay kay Kai ng mahabang playing time na hindi niya ito nakuha nung naglaro pa siya sa Adelaide 36ers at sa Hiroshima Dragonflies. Pero ngayong nakuha na ni Kai ang mahabang playing time at gumaganda na ang kanyang laro, ay ang tanong, what's next? Well, may nagsasabing, mas mabuti pa raw na magbabalik si Kai sa Yokohama for another season at bigyan niya ng championships ang B Corsairs. May iba namang nagsasabing, mas mainam na subukan niyang mag-Europe muna bago mag-NBA. At meron din mga nagsasabing dapat balik si Kai sa kanyang mga previous teams upang patunayan niyang muli na mali ang kanyang mga previous coaches. Pero wala na sigurong mas matimbang pa sa NBA dahil ito naman talaga ang kanyang ultimate dream. Pero paano na ang Gilas Pilipinas National Team? Sa ngayon ay mas maugong ang paniniwala ng lahat na mas mabuti nang sa Gilas muna si Kai mag-focus, especially ngayong sa July na ang schedule ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament, which is dikit ito sa NBA Summer League schedule. So kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat uunahin ni Kai? Ang Gilas ba o ang NBA Summer League? Well, sa tingin ko ay napakaliking tulong kung mag-focus muna si Kai sa Gilas dahil sigurado ang kanyang playing time doon. Well, okay naman ang NBA Summer League as long as bibigyan siya ng playing time. Ang problema sa NBA Summer League ay walang kasiguraduhan ang kanyang playing time, kaya wala rin kasiguraduhan ang NBA Dream. Unlike sa Gilas, na sure na ang playing time ni Kai at siya pa ang possible focal point sa opensa at depensa ni Coach Tim Cone. And through history, ay ang FIBA at ang Olympics ay legit way upang mapadali ang pagpasok ng isang international player sa NBA. Napakarami nang nakalaro sa NBA dahil sa kanilang impressive performance sa mga FIBA Games at sa Olympics. Kaya hindi mali kung sa Gilas muna maglalaro si Kai, especially ngayong developing pa ang kanyang laro at ang kanyang katawan. Kahit 22 years old na si Kai, ay still napakabata pa rin niya at marami pa siyang pwedeng matutunan playing for another year outside of the NBA para magiging kompleto na talaga at wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Sa ngayon ay napakagaling na ni Kai pero dahil bata pa siya ay kulang pa ng konti ang kanyang lakas ng kanyang katawan dahil developing pa ang kanyang katawan. Pero in terms of skills and talent ay wala ka nang hahanapin pa ni Kai. Grabe naman talaga ang kanyang skillset. Napakabihira para sa isang legit 7'3" na merong skillset na katulad ni Kai. At ang best case scenario para kay Kai ay ang paglalaro sa Gilas at maglalaro rin siya sa NBA Summer League. Ang nakikita ko lang na problema ay ang scheduling dahil napakadikit ng schedule ng dalawa and considering na meron pang mga training time, so natatakot tayo na baka ma-burn out si Kai. Kaya kailangan talagang pag-isipan ng mabuti ng kampo ni Kai kung ano ang makakabuti sa kanya. Pero in the event na bibigyan si Kai ng assurance na guaranteed contract, ay it is no-brainer naman siguro kung hindi pa niya pipiliin ang NBA Summer League. Pero ang pulso ng bayan ay gusto ng mga nakakarami na sa Gilas muna mag-focus ang ating idol ngayong summer dahil kapag impressive ang kanyang performance, ay ito na ang magiging ticket niya sa NBA. At balitang NBA naman, Shai Gilgeous-Alexander ibinumba muli ng Oklahoma City Thunder ang New Orleans. Umiscore si Shai Gilgeous-Alexander ng kanyang postseason career high 33 points at nilampaso ng top-seeded Oklahoma City Thunder ang New Orleans Pelicans sa score na 124-92 tungo sa 2-0 lead sa kanilang West Playoff Series. Nag-ambag naman ito si Chet Holmgren ng 26 points, 7 rebounds at may 21 markers rin si Jalen Williams para sa OKC na merong 14 for 29 sa tres at nakakuha ng 22 points sa 18 turnovers ng New Orleans. Every night, all 15 of us go to bed
want to win the next game. And we do everything we can to do so. Yan naman ang sabi ni SGA. May 19 points naman itong si Eunice Valenzuelas at may tig 18 points sina Herb Jones at Brandon Ingram para sa Pelicans. Sa Game 1, kumalawit ng 20 rebounds kung saan siyam nito ay galing sa offensive rebounds ni Eunice Valenzuelas pero nailayo siya sa ilalim ng basket sa Game 2 at nakasungkit lamang siya ng 7 boards. Nakasampung bitaw lang ng basket ang number 2 scorer ng New Orleans na si Brandon Ingram sa buong laro na kung saan hinaras ito ni Lu Dort. Nagsalansan ng 11 points si Eunice Valenzuelas sa first 3 minutes ng laro at sumagot naman ng 13 points itong si Chet Holmgren sa loob lamang ng 7 minutes. At sa final 3 minutes ng first quarter, nilista ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang 7 points sa period. Inari din ng Oklahoma City ang assist department 25-16. At ang Game 3 ay gaganapin sa New Orleans this coming Sunday. Si Chet Holmgren ay nag-toe-to-toe laban kay Eunice Valenzuelas at inayos ng Oklahoma City ang kanilang mga issues sa rebound sa malawakang panalo nila sa Game 2. At napabote ng Oklahoma City ang kanilang mga issues sa rebound. At malaki ang pag-angat ng Thunder mula sa hindi kanais-nais na gabi sa pagkuha ng rebound sa Game 1. Ang Pelicans ay humakot ng 52-44 rebounds laban sa Thunder na humawak ng 18-8 na abante sa offensive glass na nagresulta sa kanilang paglamang 24-11 sa second chance points. At tandaan, mas maraming rebounds ang nakuha ni Eunice Valenzuelas kesa buong roster ng OKC sa Game 1. Pero ngayon, ang Thunder ay nagtaguyod ng 37 boards kumpara sa 35 ng New Orleans. Well, hindi ito isang malaking panalo sa aspetong iyon, pero isang mas mahusay na pagganap kumpara sa Game 1. Nakakuha ng 9-8 na abante ang OKC sa second chance scoring at nagtay sina Chet Holmgren at Eunice Valenzuelas para sa may pinakamaraming rebounds sa laro na may 7 rebounds. Madalas na isinakripisyo ng Thunder ang laki at pagkuha ng rebounds para sa bilis at pag-score sa transition at dito naman magaling ang OKC sa laban na ito na nangunguna sa 14-6 laban sa New Orleans sa mga fast break points. Nakapagtala rin ang Thunder ng 22 points mula sa 17 na turnovers ng Pelicans. Natapos ang laro ng New Orleans na may mas maraming turnovers sila kaysa kanilang mga assist.